paano nga ba ma-activate ang inyong last pay later ngayong 2025? Tara, alamin natin. So, itong Lazadang account na ito ay sa asawa ko. Kung makikita ninyo, hindi pa activated ang kanyang last pay later. So, ngayon ay itatry ko siyang activate at titingnan natin kung mabilis pa rin ba at same ang process last year. So, ngayon sinasabi na hanggang 16,000 daw ang credit limit na pwede nilang ibigay. At sa pinakababa is makikita nyo ang sabi ay only 3 steps lang daw para makapag-apply. Tapos kung mababasa nyo rin, nakalagay ang last pay later ay powered ng Ako-Laku, Atome at saka CIMB. Kapag na-approve kayo, dyan ang magiging loan provider ninyo. So ito na nga, clinic ko na yung activate now. Ang unang step agad natin ay ang mag-verify ng ID. Tandaan ninyo, dapat hindi blurry, ang glare, hindi sa madilim na part kayo magtitake ng valid ID ninyo para hindi kayo ma-reject. So, ito yung mga valid ID na pwede natin gamitin sa last pay later. Like before, may 3 na dagdag dito na pwede natin gamitin. Itong national ID or yung PhilSci ID, postal ID, tsaka yung PRC ID. So ito na nga, clinic ko na yung driver license kasi yun yung meron kami. Ayan, tandaan ninyo, dapat yung ID is naka-align dito sa frame. Pag naka-align yan, is kusa naman niyang makukuha na ng picture. Kaya dapat i-stay still nyo lang at ipasok siya mismo sa frame. So, kapag nag-picture yan is may flash, hindi ko alam kung sa akin lang ba to. Pero after naman yan is malinaw naman yan kahit may flash siya. At kapag okay na is diretso na tayo sa pag-take ng selfie. Pag hindi yan naging okay o hindi nila tinanggap is ipapaulitin kayo. So ito nga, nag-take na kami ng selfie. Dapat syempre nakapasok sa bilog yung face. At wag pa rin malikot kasi sila nga magde-detect niyan at kusang magka-capture. So ito na nga, processing na siya at nagkaroon lang ng check, which means okay na. So ang next step naman natin ay yung phone number. So ilalagay natin yung phone number dito at makaka-receive tayo ng code. Kasi natin i-verify ang ating phone number. Kapag may na-receive na kayong code, iskusa na rin siyang malalagay dyan. Kaya aantayin nyo na lang. So next naman is i-review natin yung personal details natin. Dito naman kasi is naka-automatic na yung mga basic information. Kaya yung lalagyan na lang natin is yung wala pang fill up. Kagaya nitong marital status, tsaka yung zip code. Diba kasi automatic na siya. If ever na mali is double check nyo na lang tapos edit nyo, pwede naman yon. Tapos i-click na natin itong next. Tapos dito naman tayo sa additional information. Dito need talaga nating fill upan kasi siyang nakalagay. Need kasi dito yung occupation, educational certificate ninyo kung nakagraduate ba kayo, source of income, tsaka occupation. Dito sa emergency contact, dapat maglagay kayo dito. Tsaka yung phone number din, yun ang importante. Lahat ng mga may kulay red na asterisk dito, importanteng lalagyan nyo yan. Hindi nyo pwedeng skip yan. Kaya hindi kayo makakapag-proceed sa next step kapag hindi nyo nilagyan yun. So dito nga sa emergency contact, at yung ilalagay nyo dito is yung kalapit ninyo, kapit na kamag-anak or kapatid, asawa. Tapos dapat din is merong number. So, dito sa pinakababa is mababasa ninyo, increase chance of approval. Ito kasi hindi naman siya required, optional lang siya. Pwede nyong ilagay yung SSS number ninyo tsaka yung TIN number. So, tandaan na hindi siya required, optional lang siya. Pero kasi kapag may nilagay daw kayo dito is mataas daw ang chance na ma-approve kayo. Kung nasa inyo na yan kung gusto nyong ilagay or hindi. Pero kung wala naman kayo is okay lang dahil nga optional lang siya. Kapag okay na is i-double check nyo muna. Tapos i-click nyo na itong submit application. Kapag na-submit nyo na yan is magwa-wait lang tayo. Pero ang kinagulat ko is na agad ganito, application submitted, we are reviewing now. Ibig sabihin, chance ako na ma-approve or hindi. Malalaman ko na rin siya agad. Before kasi may waiting pa na hanggang 7 days bago malaman kung na-approve ka na or hindi. Pero hindi ko sure kung akin lang ba to ha. Sa lahat ba siya ng last pay later? Pero kasi kung ganito yung system nila is maganda kasi nga hindi ka na mag-aantay pa ng matagal. Pero ayun nga, hindi pa rin ako na-approve. Daw yung ID details na ginamit ko sa pag-activate ng aking Lazada wallet at Lazada Pay Later ay magkaiba.
Ido-double check ko muna, baka nga nagamit ko sa pag-verify ng Lazada wallet ko is ID ko. Tapos ngayon, tinatry ko naman para sa last pay later ay sa asawa ko. So, kaya hindi siya nag-match at na-disapprove ako. Kaya tandaan ninyo, dapat parehas yan ha. Para hindi na kayo umulit. So, yun nga na. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Bye!